Pag-usapan natin, tatalakay sa mga kaganapan sa ating lokalidad. Pag-usapan natin, hihimayin ang mga usaping umiiral sa bawat pampublikong tanggapan. Makinig na at pag-usapan natin, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Kasama ang inyong kaibigang Arnel Avila. Pag-usapan natin. Ay, Miyerkules. Medyo masama yung Engineer Kevin Jude at saka Engineer J.R. Maceda. At sa ating mga katoto ngayong umaga, medyo masama yung tabas ng aking lalamunan ngayon. Naramdaman natin ito kagabi. Parang mahirap pumuwersa. Baka mamaya tayo'y matuluyan. Kaya sana unahin ko na yung paghingi ng paumanhin, medyo aalalay lang muna sa buga ng ating boses o ng ating tinig ngayong umaga para mapangalagaan naman natin yung ating gandang lalaki. Yung ating boses. Wala sadyang kakatok at kakatok. Sadyang gayon. Doon sa ating mga kababayan, again, mahirap magkasakit, lalo na sa mga panahong ito. Aalagaan po natin ang ating mga sarili. Dati-rati kapag nakakaramdam ng ganito, baliwala lang Sige lang, normal pero sa mga panahong ito, pag nakakaramdam ako ng ganito, oops, teka muna. Medyo julalay muna ng kaunti. Mahirap, bawal lang magkasakit. Sige so alalayan na lang muna natin, until 8. At sana matapos natin. Normal ito, normal. Dumarating siya sa cycle ng trabaho natin pagka minsan kumakati yung ating lalamunan. Ito po muli, kagaya ng dati, di nag-aanyaya po. Samahan nyo kami sa kabuuan hanggang mamayang alas 8 dito sa ating ginagawang regular na paghahatid ng mga balita at impormasyon at mga pagtalakay sa mga kaganapan dito sa ating lokalidad. Kasama po siyempre ang inyong gwapong kaibigan na si Arnel Avila. Nakalagay po dyan sa ating caption for the day, hulihin at kasuhan, subalit huwag sasaktan. Ayan maikting na paalaala po ito sa lahat, lalo na sa mga law enforcement agencies. Ito tinuran ng ating kababayang Director General ngayon ng Philippine National Police. Walang iba kundi si Lieutenant General Guillermo Eliazar. Hulihin daw po ang lahat ng mga lumalabag sa pinaigting, makinig po mabuti sa pinaigting at paiigtingin pa na apprehension at panghuhuli doon sa mga lumalabag sa health at safety protocols. Pero huwag sasaktan. So pang-inganyo ito, pang-inganyo. Siguro doon sa mga medyo umay na sa ganitong klase ng discussion, yung medyo sawa na sa ganitong klase ng topic, pagpasensyahan nyo na, ilipat nyo na lang yung ninyo, yung talapiitan ng inyong mga radyo o ng inyong mga telebisyon. Kaya lang, may ginagampanan po tayong tungkulin dito para higit na maging aware ang marami sa ating mga kababayan. Lalo na nga ngayon, nakita nyo ba yung balita kahapon? Ano yung balita kahapon? Yung nasaan na nga yun? Sandali ayun. Sabi ho sa balita kahapon, nasa Pilipinas na yung sinasabing mas nakakahawang coronavirus variant na naunang na-discover sa India. Are you aware of what was happening in India now? Kayo ba batid ng kaalaman ninyo kung ano yung nangyayari sa India? Nakakatakot, sabi nga ho natin, sana kasi noon pa, kagaya halimbawa nito, nasa Pilipinas na. Grabe ho ito, yung mas nakakahawang variant ng COVID. Ito ho yung dahilan kung bakit sumalagmak ang India ngayon because of this variant. Tamang-tama, ikokonekta lang ho natin
Because of this, sabi ni General Eliazar, sa ating mga law enforcement agencies, hindi lamang po sa mga pulis, kasama na doon sa mga barangay tanod, kasama na doon sa mga composition ng IATF na tuloy-tuloy lang ang gagawing panguhuli doon sa paiigtingin pang kampanya laban doon sa mga lumalabag sa health at safety protocols. Pero, wag sasaktan. Okay? So, sige po. At along the way, almost every day, ito yung palagi nilalamanin muna ng ating program sa ating mga pagtalakay hanggat hindi natin nalilinis yung ating paligid dito sa virus. Okay? Good morning sa paalala ko ulit doon sa mga nakakalimot. Okay? Again, hindi masama magpaalaala, ngayong Mayo, dagsa ang mga magsasagawa ng mga dagsa ang schedule ng mga kapiestahan. Hindi lang sa lungsod ng Lucena, hindi lang sa lalawigan ng Quezon, manapay sa buong Pilipinas. Doon sa naaabot ng ating signal, paalala lang po namin sa inyo, baka ho kayo'y makasuhan, lalo tigit sa mga barangay chairman, or chairman at sa mga local chief executive kagaya nung nangyari sa Caloocan City. Ayan. Sinampahan na po ng kaso. Yung kapitan ng barangay, sinibak na yung yung hepe ng pulisya doon sa substation dahil sa kapabayaang makontrol ang social gathering doon sa kanilang lugar. Ito, binitiwan din ito ni Presidente Duterte. Okay? Pero sana hindi joke. Sana hindi joke. Yung sinabi ni Presidente Duterte, na unang-unang masasampahan ng kaso ay yung mga barangay captains at saka yung mga local chief executive kapag nabalitang tuloy at nagsagawa ng mga kapiestahan sa kanilang mga barangay o sa kanilang mga nasasakupang bayan o syudad. Ay, mabuti na tayo nagpapaalaala. Okay? O sige po, yung mga lalabas ng kanilang mga tahanan, maaaring magmamaneho ng kanilang mga pribadong sasakyan, ganun na rin yung mga nagmamaneho ng mga pampublikong sasakyan. Lalabas pa lang ng bahay o nakikinig sa mga oras na ito, nasaan mang dakaw kayo ng ating kapuluan. So, okay, please, join me as I pray. Magandang umaga po, aming Panginoong Diyos. Salamat po sa iyo sa araw na ito, sa mga oras na ito, at sa pagmulat po ng aming mga mata, ay naghudyat po muli ito ng panibagong pag-asa para sa amin. Lilipas po ang maghapon, dadako po kami kung saang lugar, sana po ay gabayan ninyo kami at mailigtas ninyo kami sa anumang uri ng kapahamakan. Panginoon naming Diyos, amang nasa langit, maaaring sa mga oras na ito ay nagtataglay po kami ng mga karamdaman o suliranin sa aming mga buhay, sana po ay hipuin ninyo kami at maibsanawa ang mga nararamdaman naming ito. Gayon din po naman ay patuloy din po naming hinihiling at itinataas sa iyo ang katuparan po ng aming mga kahilingan. Turuan niyo po kami na maging magaling pa sa aming propesyon at sa aming paghahanap buhay. Subalit ang higit sa lahat, mas turuan niyo po kami na kami ay maging mabuti. Ang lahat ng ito'y samot dalangin namin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Okay, teka muna. Time out. Inom muna ako ng Beg 2. Wala, katinang lalamunan ko eh. Parang anytime ay aatake ang pesting ahem. Hirap na. Alam mo, ito, Engineer Kevin Jude na anak, at saka Engineer J.R. Maceda. Ito ba aging process na? Oo. Tatanda at lilipas din. Magigising ka ng alas 4 ng madaling araw, hindi ka na makakatulog. Grabe, no? COVID-19 update muna tayo, mga katoto. As you can see in our chart for today, meron pong naitala kahapon as of 5 p.m. yesterday, na panibagong 13 bagong kaso. Okay? 13 new confirmed cases yesterday, 13. Kaakibat naman ito ay may naitala rin na 15
na new recoveries or 15 or 15, 15, yung gumaling sa COVID kahapon. Dahil po rito, nagbigay ito ng kabuuang bilang na 162 na nananatiling aktibong kaso sa lungsod ng Lucena. Okay? So, we have now, as of yesterday, 5 o'clock in the afternoon, ay naiulat po sa atin ng Interagency Task Force through Miss Tintin na yung ating active confirmed cases for today ay 162. Okay? Thank you. Maraming salamat sa inyong lahat. Hindi na babago pa ha. Sana kung sakasakali at bababa man, yung mga figures na yan, sana tsaka lang tayo medyo lumuwag ng konti sa ating mga sarili. Hindi naman natin kasi kayang pwedeng lahatin-lahat no? Hindi naman pwedeng sabihin natin na buong Lucena o buong Quezon nanonood o nakikinig sa program natin. Hindi. Hindi pwede ho yun. Imposible ho mangyari yun. Ngayon, kung sakali man at kayo na lang sa mga oras na ito, nakikinig man kayo sa radyo, nanonood man kayo sa TV, nakasubscribe man kayo sa Facebook, tayo-tayo na lang sa ating sarili, no? Tama ba yun? Pwede ba yun? Sa atin na lang, sa ating mga sarili na lang. Sundin na lang natin yung health and safety protocols. Now, if there will be a chance, kung sakali naman at mabibigyan kayo ng maliit na pagkakataon na medyo i-relay ninyo ng konti doon sa kapitbahay ninyo, better. Pero, alam mo, yung kumbinsihin, mahirap, matitigas ang ulo ng mga Pilipino Okay? Pero sa ating sarili, nakikinig kayo ngayon, nanonood kayo ngayon, malaki ang magagawa nitong epekto kung kahit tayo na lang muna, yung mga nakikinig. Susundin na lang natin sa ating sarili, yun pwede nating maiambag sa ating community sa pamamagitan ng pagtalima rito sa health and safety protocols. Okay? O teka muna, laan muna tayo ng ilang sandali para dito sa paghahatid natin ng ilang mga lokal na mga pagbabalita, kinalap sa iba't ibang bahagi ng ating lungsod. At paminsan-minsan ay dumadako ng ilang mga balita sa ibang bahagi ng ating lalawigan ng Quezon para nang sa gayon ay higit natin mapalawig ang pagkakaloob natin ng mga balita at impormasyon. Mga bagong pamanuan ang samahan ng Child Development Workers sa Lucena, nanumpa kay Mayor Dondon Alcala. Dalamin natin ang report mula kay Ronald Lim. Sa agustuhan ng makapaglingkod sa kanilang mga kasamahan, nanumpa na sa kanilang mga posisyon ng bagong hala na pamunuan ng samahan ng Child Development Workers sa lungsod kamakailan. Ginanap ang nasabing aktibidad ito sa conference room ng City Mayor's Office na kung saan ay mismo si Mayor Roderick Dondon Alcala ang naging inducting officer ng mga ito. Naging witness naman dito sina Acting City Social Welfare and Development Office Head Michelle Ranyada at ang focal person for daycare services at PDAW Head na si Ma'am Christy Fernandez. Hinirang na bagong presidente ng samahan si Pasita Mejia habang Vice President naman si Lovely Joyce Rocafort. Tumayo naman Secretary ng grupo si Ruby Gonzales, Assistant Secretary si Joyce Sares, Treasurer si Maylin Pavellano at Auditor naman si Glyza Cabana. Samantala, nahalal namang mga cluster leaders sina Joverin Hasulin, May Beltan, Emily Decena, Eva Nuera at Edna Haba, habang naging membro naman ng Board of Directors sina Elma Ramos, Diana Rose Pardito, Elma Relio Rosa at Annalyn Palma. Sa maiksing mensahe ni Mayor Dondon Alcala sa mga nasabing opisyales, kanyang binati at binigyang papuri ang mga ito dahilan sa kanilang mga ginagawa para sa mga kabataan Lucinahin. Inihayag rin ng punulusod sa pamunuan na nabanggit na samahan na palagyan siya nakahandang tumulong sa mga ito sa abot ng kanyang mga kayanan. Sakali rin anyang mayroong mga kahilingan ang naturang opisyales, ay sinabi ng alkalde na huwag magatubili ang mga ito na ipagbigay alam ito sa kanya upang agad na magawa ng kaukulang hakbang. Labis naman na naging katuwaan ng mga nasabing grupo sa inihayag na ito ng alkalde at sinabi rin ng mga ito na palagayan rin sila na handang sumuporta sa lahat ng mga programa at proyekto ng pamanang palusod. Sa huli ay nagpakuha pa ng larawan ang mga bagong opisyalis ng grupo sa ama ng lungsod bilang kanilang souvenir.
Ang panunumpang ito na nabanggit sa samahan kay Mayor Dondon Alcala ay bilang pagpapagitan nila ng kanyang taus-pusong pasasalamat sa walang sawang pagtulong sa lahat ng mga child development workers ng lungsod. Gayon din ang pagpapakita ng pagsuporta sa maganda at maayos na pamamalakad dito sa lungsod ng Bagong Lucena. Para sa pag-usapan natin, Ronald Lim, nag-ulat. Maraming salamat Ronald Lim, Konsihal Patrick Nadera. Patuloy ang pagsasagawa ng programang Nutrition Mobile. Alamin natin ang report mula kay Christine Monfero. Bagamat hindi pa rin tapos ang pakikipaglaban ng lungsod sa nakahahawang sakit na COVID-19, patuloy pa rin naman ang pangunguna ng Sangguniang Kabataan Federation President Patrick Nadera sa pagsasagawa ng programa nitong Nutrition Mobile. Kamakailan ay personal muli na nagtungo si Nadera sa isang barangay sa lungsod upang magbigay ng lusog sa ika-16 na pagkakataon sa mga mamamayan at kabataang Lusenahin. Kitang-kita naman ang pagkagalak sa mukha ng mga nasabing benepisyaryo habang daladala ang kanilang mga paglalagyan ng pagkain tulad ng lugaw. Tinatayang nasa 177 mga residente ng nasabing barangay ang napagkalooban ng libreng lugaw habang mayroong mahigit na 2,300 ang napapagkaloobang mga Lusenahin ng nasabing programa sa lungsod. Ayon kay Nadera, patuloy lang nilang isasagawa ang ganitong klase ng programa sa bawat barangay dahil higit na kinakailangan ng mga mamamayan ang malakas na pangangatawan upang makaiwas sa sakit at malnutrisyon. Samantala, ipinaabot naman ng mga opisyales ng nasabing barangay ang kanilang pasasalamat sa ganitong klase ng programa na ginagawa ng naturang samahan upang mapanatiling maayos ang kalusugan ng mga mamamayan at ng mga kabataan sa lungsod. Para sa pag-usapan natin, Christine Monfero, nag-uulat. Maraming salamat Christine Monfero, Barangay Development Council ng Barangay Market View. Pinulong ni Kapitan Edwin Napuli. Alamin natin ang report mula kay Josa Cruzat. Pinulong ni Kapitan Edwin Napule kamakailan ang mga kasapi ng Barangay Development Council ng Barangay Market View kaugnay sa patuloy na pagpapalakas ng partisipasyon ng iba't ibang sektor ng komunidad sa kanilang lugar. Ang naturang meeting ay ginanap sa kanilang Barangay Multipurpose Hall kung saan ay ipinaliwanag ng Kapitan ang kahalagahan ng BDC sa pamayanan. Binigyan din ito na ang nasabing konseho ay ang kinukonsidera nilang Mother of all Special Bodies sa barangay at magsisilbing umbrella organization sa lahat ng barangay-based institution o BBI. Maliban naman sa mensahe ni Napule ay nagbigay pananalita rin ang kinatawan mula sa Lucena City Disaster Risk Management Office na si Sir Ibarra Quinton na siyang Research and Planning Head ng naturang tanggapan. Tinalaki ni Quinto ang plano na pagsasagawa ng Oplan Ligtas na Pamayanan o ang 3 araw na seminar kaugnay nito kung saan ay magiging katuwang ng tanggapan ang Bureau of Fire Protection Lucena sa pangangasiwa ng aktibidad na nabanggit. Sakaling maisagawa ang seminar ay sa pamamagitan nito ay matatalakay at maituturo sa mga magsisilahok ang iba't ibang kaalaman upang matulungan ang mamamayan partikular sa oras ng sakuna. Kaugnay naman ng planong seminar, pahayag ni Quinto ay nakadepende sa BDC kung sino-sino ang magiging partisipante rito at kung saan at kailan ito gaganapin. Samantala, suportado naman ng BDC ang mga ganitong klase ng programa na isakatuparan sa kanilang lugar upang mabigyan ng kaukulang kaalaman at impormasyon ang mga market viewin sa oras na magkaroon ng sakuna. Anila, isa itong susi sa pagiging responsableng mamamayan ng kanilang lugar na makatulong sa kanilang kapwa sa panahon ng sakuna na siya namang isa sa pilit na itinuturo sa mga market viewin ang maging isang disiplinado at responsableng mamamayan ng Barangay Market View. Para sa pag-usapan natin, Josa Cruzat, nag-uulat. Maraming salamat. Josa Cruzat Feeding Program isinagawa ng Kwerpo ng Pulisya ng Lungsod sa Barangay Bara. Ang report alamin natin kay EJ Bagnes. Bilang bahagi ng programa ng Lucena City Police Station sa ilalim ng kanilang barangayanihan activity sa barangay sa lungsod ng Lucena, kamakailan ay sinagawa ng Kwerpo ng Kapulisan ng Lungsod ang feeding program sa bahagi ng Samabadjao Community, Purok 3 ng Barangay Bara. Ang programang ito ay bahagi ng Police Calabarzon Kaagapay Ko Barangayanihan sa ilalim ng pamumuno ni PNP Chief Police Lieutenant Colonel Romulo Bong Albaseya. Naging katuwang sa aktibidad na ito ang tauhan ng National Irrigation Authority. Gayun din nagbigay ng pagsuporta ang membro ng Sangguniang Barangay Bara sa pamumuno ni Kapitana Amelia Ami Subribiñas. Aabot sa mahigit 400 mga residente ng nasabing purok ng Badjao ang nabigyan ng mainit na lugaw ng tauhan ng Lucena PNP. Lubos naman ang naging pasalamat ng Sangguniang Barangay sa palagiang paghahatid ng tulong ng Lucena PNP para sa mamamayan ng Barangay Bara. Para sa pag-usapan natin, EJ Bagnes,
nag-uulat. Maraming salamat, EJ Bagnes. Sumainyo ang kabuuang detalye ng ilan nating mga lokal na mga pagbabalita na kinalap sa iba't ibang bahagi ng ating lungsod. At paminsan-minsan ay dumadako ng ilang mga balita sa ibang bahagi ng ating lalawigan ng Quezon para higit nating mapalawig ang pagkakaloob ng balita at impormasyon. Salamat dito sa ating mga nakatuwang na sina Ronald Lim, Christine Monfero, si Josa Cruzat at EJ Bagnes. Okay? Thank you, ha? Maraming salamat dito sa mga... Oo nga sabi ni paring Dr. Jose Albert Gabatin at Maring Nimya Gabatin ng Barangay Gabatin. Modulation muna tayo. Hello. Mic test. Mic test, mic test. Hello, hello. Modulation muna tayo, ha. Hindi ako pwede pumwersa ngayon eh. Baka mamaya yung katulad ng ginagawa nating system eh, baka bukas hanggang Biyernes pugak-pugak na tayo. Rap mahilalo, repa pips. Tayo lang ang mahihirapan. Okay? Good morning, Brother Ray Consul, Emmanuel Briones, Nelson Antinor, Paring Oneong, okay, Mariles Sol Carlos, ng Zariaya, Paring Boboy, Maring Alice Ong, ng St. Peter Hardware. Good morning na rin nga pala, hindi ko nababate yung One Steel Trading. No? Magandang umaga sa mga taga One Steel Trading diyan sa Kanlurang Mayaw. Tagal-tagal nating di nababate, mga suki din natin ang mga ito eh. Okay. Ating Felicatan, Kapitan Tukayong Arnel Magbanlak. Good morning po, Katoto. Good morning sa mga taga Barangay 10. Paulit-ulit man, pero ito po ang gawain namin, sumunod po tayo sa health protocol. Alam nyo kung merong isang higit na nagpapasalamat ng lubos, ito si Kapitan si Kapitan Tukayong Arnel Magbanlak eh. Okay? Mabuti salamat for your early recovery, including your wife. Masalamat at sa maagang oras kay gumaling. Kapitan Arnel Magbanlak. Good morning, Miss Maria Belen Sabala Palacio. Ganon din kay Miss Lilibet Azores. Agad, no? Nasa SM na agad si Miss Lilibet. Miss Mary Leoveras ng Ming's Food House. Past President Kaloy Anyoso, Anita Ravanzo, Maria Teresa de Rosas, J. Chua, Annabel Dueñas, Tita Alice, Leonora de Mesa, kumusta ang birthday mo kahapon? Ning-ning ang ginawa kong pagbati sa iyo. Palagi ko'y nahimasmasan ka na ngayon sa iyong birthday kahapon. Morning good. Togs, Agot, Ariles. Keep safe, everyone. Kati, pakikamot mo nga. Sino pwedeng kumamot sa inyo? Kati, a concern at the global level. Ano ho yung binabanggit nating a concern at the global level? Ito ho yung yung binalita natin kanina at saka ipinost din natin kagabi. Yung variant na galing India na ngayon ay nanghahalihaw ng buhay sa India. Sabi ho sa report kahapon, nakapasok na sa ating bansa. Ayan. Sige lang, maumay kayo. Siguro pag may nakakarinig, ano ba yan? Si Abila? Wala nang binanggit kundi COVID, lipat pagka nililipat naman, nagagalit yung tate, nagagalit yung nanay. Bakit yung nililipat? Nakikinig ako doon sa gwapo di ba? Sige lang, tiyagaan lang tayo. Tiyagaan lang tayo. Nakakatakot po ito dahil ang sabi, a concern at the global level. Hindi ordinaryo. Okay? Ito yung variant na nadiscover sa India na ngayon pumuksa. Halos nakapagtatala ng 300,000 kaso every day. Sabi ho sa report, nasa sa Pilipinas na. Nako po. Iba ho ang hawa nitong variant na ito, mas mabilis. Ewan ko rin naman, Actually, there were times, o may mga pagkakataon sa aking sarili, na siguro dala na rin ang halos araw-araw na pagbabalita natin.
sumasagi sa aking isip pagka minsan, ay, kaumay na yung COVID na yun. Alam niyo yun? Kung ako, lalo na, no? Siguro lalo na ho kayo. Kaya lang, wala tayong choice. Okay? Magsasakripisyo muna tayo, lalo na ang programang ito. Kung dati-rati, everyday, medyo komentaryo tayo. Pagtawag pansin kung kani-kanino. Okay? Ngayon, hindi eh. Buhay ho kasi pinag-uusapan natin. Kaya ako, sa unang oras pa lang ng umaga, hingi agad ako ng paumanhin sa inyo dahil definitely, ang lalamanin ng isa sa mga topic natin will be something about COVID. And now, we have a different thing now again. Because of this new variant na pumupuksa ho ngayon sa India. O wag nating seryosohin, okay lang. Nasa inyo naman ho yan eh. Nasa diskresyon naman ng inyong sarili kung ayaw nyo seryosohin eh. But definitely, if you are aware of what was happening in India, matatakot kayo. Lalo na't ibabalita, nasa sa Pilipinas na yung variant na pumuksa at ng halihaw, okay, sa bahagi ng India. Mabilis na ho ang paghawang nito. Okay. Kung naniniwala kayo o hindi, wapakels. Okay? Ang importante, I will be doing my part. I will be doing my share. I will be expressing my concern para po sa atin. Mahirap, anong tawag mo doon? Mas mainam na ho yung ganito kaysa pagsisihan natin sa bandang huli at sabihin natin sa ating sarili, wala tayong ginawa. O at least, sa ganitong pamamaraan, malinis ang konsensya natin. Okay? Nagbibigay tayo ng palaala, doon sa ayaw mga sumunod, bahala kayo. Nasa sa inyong sarili po yan. Okay? Itutuloy natin. Meron pa tayo ilang mga pag-uusapan dito. Yes, bukas po ay piyesta sa Barangay Kalumpang, May 13. No. Oo nga pala, no? Kalumpang, sa Tayabas. O ano ibig sabihin niya? May handa. Bawal nga ho eh. Ay, taga muna, itutuloy natin yan. Medyo lagpas tayo sa oras sa unang bahagi. Babalik tayo, makalipas po lamang ang ilang mga paalala. Uy, Ken! Coffee? Thank you, Eric, pero meron na ako nito eh. Mark Cafe. Ano ba yung Mark Cafe na yan? Ito yung coffee na healthy na. May sarap pang natural. Ang Marcafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang kape may natural na sanggap mula sa pinagsama-samang herbal extract. Kaya para sa kumpletong araw, mag-Marcafe ka na. Oh, pagod na kayo, no? Sabi ko naman sa inyo, mag-Mark Cafe na kayo. Iba na yung masustansya na. May sarap pang natural. Marcafe, ang sarap ng natural. Niyakap natin ang pagbabago at tinutol ang tanikalang pumigil sa pag-unlad ng Lucena. Sinubukan nating maramdaman ang paglalahad ng mga programa sa malumanay at walang pananakot na pamamaraan. Sama-sama nating ibinangon ang bagong Lucena sa pangunguna ni Mayor Dondon Alcala. Ito na ang tamang panahon para ituloy ang higit na kaunlaran at pagbabago. Kayang-kaya basta't sama-sama. Bangon para sa bagong Lucena. Bagong Lucena. Pilipinas kong mahal, akay ang pananampalataya sa may kapal. Pag-usapan natin host Arnel Avila would like to thank the following: Dr. Sherwin Liego, your skin doctor in Lucena, and SM City Lucena. Pag-usapan natin kasama ang inyong kaibigang Arnel Avila. Pag-usapan natin. Nahira ka naman, Kevin. Hindi mo muna ipinos. Sandali. Ayan. Sige. Second half ng ating programa pag-usapan natin. Ito po, at tayo ay babati muna dito sa mga nagdaraos ng kanilang birthdays today.
12. Okay, special day doon sa mga nagbe-birthday today. Oy, ating Mitch Lascano ng Sun Shop diyan sa SM City, Lucena. Happy birthday, ha, Ate Mitch Lascano. Ganon din kay Williams Maanyo. Padre, turning 50 today. Happy birthday, William Maanyo. Okay? Ganon na rin dito kay Rachel May Bamba Calvario. Happy birthday kay Miss Maybelline Nicolas Mercado. Happy birthday kay Ma'am Mirna Pineda. Happy birthday. Ganon din kay Miss Jessa May Benaid. Happy birthday. At dito sa ating kaibigan, nasaan yon? Babatiin lang natin ng isang magandang umaga at happy birthday din dito kay Miss Michelle Lalaine Barnuevo. At ganon din kay Miss Cherry Tolosa. Happy birthday. Okay? O hala, sige. Thank you. Ayan. Yes, ibalikan ko lang yung bukas, no? Since kapiestahan nga pala, maalala ko, may nag-text sa atin dito. Hindi ko lang alam kasi every year, ang Barangay Kalumpang ng Tayabas City, hindi ko pwedeng kaligtaan ho yan. Naging bahagi ng buhay ko yan eh. Napatira po tayo dyan sa gitna ng Nyugan. Oo. Alam yan ng mga taga-barang lihitimong mga kalumpangin. Hindi natin pwedeng kaligtaan yan. Hindi ko naman itinatago yung pinagdaan ng buhay natin. Yung tayo ay napatira sa gitna ng Nyugan, kapag alam nyo ba yon na kapag kain mangangailangan ng tubig, ikaw ay kakadlo. No? Tapos meron kang biyabit na 2 timba. Hindi, 2 balde. Tapos iyong bibiyabitin sa iyong balikat. Dahan-dahan dahil naligwak ang tubig. Pagka hindi ka sanay, nabiyabit sa iyong balikat, bago ka dumating ng bahay mo, ng kalahating kilometro, simula doon sa may gripo, ubus na yung tubig. Piyesta pala bukas nga pala, maalala ko, no? Bawal. Kapitan Susan, si Kapitan Susan nga ba? Kapitan Susan, ng Barangay Kalumpang, ha? Nako, kayo ay tawag nito, magbandilyo. Simula dyan sa Kanluran, gitna at silangang Kalumpang, ipabatid po ninyo, bawal ang social gatherings. Nako, mamaya, Kapitan Susan, may makapag-send nito sa DILG. Makasuhan pa kayo. Baka mamaya kung ano pa mangyari sa position ninyo. Mainam na ho, tayo nagpapaalaala. Ngayon, sabi ni Ka Nelson Antenor, kailan ang piyesta ng Dumuit? Bukas din siguro. Kasi, kung walang COVID, may sayawan mamayang gabi sana. Naranasan ko ito, may balag. Good AM Idol, piyesta din sa Barangay Dumuit. Sayawan sana mamayang gabi. Dinadayo namin yan, lakad pa noon. Sa gubat, ng daan. No, naranasan mo din. Oo naman. Hindi ko itinatanggi yan. Yes, ang sarap kaya ng buhay namin noon. Ang daming challenges. May mga sayawa sa gitna ng Nyugan. Sino nakaranas noon? Sarap noon. Oo. Tapos pagka ikaw ay matikatik sa sayawan, alam niyo yung matikatik? May balag, may balag yan kwadrado yan. Magkakwento lang ako pagbigyan nyo na at masakit yung lalamunan ko may balag yan, 4 na kanto yan. Square. Pagdating mo doon sa sayawan, doon ka muna sa dilim. Nakaupo na yung mga babae doon yung mga inimbitahan sa sayawan. Sarap nun. Sige, yung sa mga kabataan ngayon, nire-reminisce natin. Pagdating mo doon, ang ginagawa ko na mga katoto, iniisa-isa ko na yung mga babae. yung nakaupo doon sa balag. Pinipitsirahan ko na. Oops! Parang naiiba yata ang ganda ng isang yun The Lady in Red. Ayan. Yun, uso pa yung plaka, wala pang USB. Wala pang USB noon. Wala pang CD, wala pang compact disc. Plaka pa yun. Okay?
hindi mo pati alam. Tama, no? Yung mga kaedad ko dyan, kaway-kaway naman dyan. Hindi mo alam kung ano ipatutugtog kay Benjod. Hindi ko alam kung inabutan ni J.R. Maceda to eh. Matanda na rin si J.R. eh. Hindi mo alam kung ang Inabot ko po. Inabot mo? O, di ba? Ang saya ng una, no? Tama? Opo. Oo, tapos lupa. Lupa. Oo. Hindi mo alam kung ipatutugtog, kung ano tawag doon, modern, o kaya ay sweet. Ayan. Ito na ngayon. Ay, nako, maniwala kayo mga katoto. Dahil, ngayon pala ang fiesta. O, happy fiesta, Barangay Dumoet. Bawal ang bawal ang social gatherings. Baka kay makasuhan. Sige, bago ko ituloy yung kwento, tawagan na natin agad ng pansin. Sino sa Barangay Dumoet? Asan yung Barangay Dumoet natin? Kaya mabuti na yung tayo. Ayan, si Kapitan Ruel Trinidad. Kapitan, ikot-ikot. Baka kayo maisan yan. Ngayon, dahil plaka pa ang ginagamit, paglagay ng karayom doon sa plaka, rinig mo rin eh. Shhh, gumagano niya kasi umiikot yung plaka. Yung mga lalaking masisiba. Yung mga lalaki, dagunos na yan doon sa loob ng sayawan. Puro alikabok na yan. Yung pala, yung kasunod na tutugtog ay modern dance. Di masama alam ni lalaki, sayo ng sayo, hindi niya mahapit yung babae. Ako naman, matikatik. Ayan. Kahit modern yan, kausapin mo na yung babae. Hi. Dayo ka pala dito. Taga saan ka, ma'am? Pwede bang i-reserve ko na mamaya pag sweet? Alam nyo, nakakatuwa yung mga panahon namin ng una eh. Okay? Ngayon, di ganyan yan. Ganda naman, iba-iba naman tayo ngayon. Minsan, seryoso tayo pagka minsan. Lagyan naman natin ng konting twist yung ating program, sort of reminiscing. Ayan. Pag napusuan, pag may nagustuhan ka na doon, bakuran mo na. Ayan. Pag sinabi mong babakuran mo na, iyo na yun. Kahit yan ay sweet or yan ay modern dance or rugged dance, sasabihin mo na agad doon sa babae, Miss, pwede bang pagkasunod modern o sweet reserve ka na sa akin. Dahil gwapo naman ako noon, Kevin John. Sabi ng girl lalo, oo naman, sure. Tapos may pag-ganon-ganon pa na kanya mga, di alam mo na, petik-petik ka na. Pagka tumunog na, hindi ka na magmamadali. Kasi alam mo na yung girl lalo, sa iyo na makikipagsayo yun, lalo na kung sweet. Ang sarap ng buhay namin noon. Pagkatapos, pag tumutugtog na yung plaka, anong pangalan mo nga? Sasabihin na ako, si Nina. Si Nina daw siya. Sabi ko, baka naman ikaw si Nena. Sabi sa akin, pwede. Kakaintindihan man. Nako, Mariosep, gargle ka ng Bactidol. Ginawa ko na po kanina, Ma'am Teresita Arn. Thank you sa concern. Okay, bago tayo pumasok dito, nag-gargle ako ng Bactidol. Kaya sadyang masakit ang lalamunan ko until now. Kaya medyo alalay lang muna tayo. Okay? Kuya Idol, Pogi, may nagpapatanong lang, pag daw po ba nag-positive sa COVID at home quarantine lang, may ayuda daw po ba from city government? I think so. Okay? Kaya lang you have to let the city government knows. Hindi naman manghuhula yan, Carlovin. Siguro first and foremost, prior sa determination na positive yan sa COVID, alam dapat yan ng City Health Office. Hindi naman pwedeng kayo ang magde-declare niya ng COVID And then let the city health office determine kung ano yung gagawin ninyo. Kung kayo ba'y mag-home quarantine, kung kayo ba'y i-confine sa hospital, pero definitely, upon registration and upon knowing na kayo ay COVID positive, definitely hindi yan BBT1 ng City Health Office until such time na hindi gumaling yung pasyente na kakilala ninyo. Masisipag ang mga taga-City Health Office sa pangunguna ni Dr. Jocelyn Benitez Chua. Ang gagawin lang ninyo palagi na sa tuwing na
coordinate or coordination. Ganon lang o kasimple yan. Ha? Huwag niyong sasarilinin. Huwag kayong magse-self-medication. Lalo na kayo hindi naman, anong tawag mo sa ganon? Mahina yung resistensya po ninyo. Tapos may mga comorbidities pa kayo. Mahirap po makipagsapalaran. Now, I'm trying to tell you na kapag nagpakita ng sintomas, ayan, kagaya na binabanggit sa atin ni Carlobin, coordinate na kaagad. Para nang sa gayon, every moment, every minute, and every hour of the day, may magte-text sa inyo, may tatawag sa inyo, or the most, may pupunta sa inyo para i-monitor yung kalusugan or yung, anong tawag mo dito? Yung temperature ninyo. Para matiyak natin na ligtas kayo. Hindi kayo pababayaan ng City Health Office dahil yan ang mahigpit na tagubilin ni Mayor Dondon. Okay? Ay alam niya naman si Mayor Dondon, pagkaya ni nagtagubilin sa City Engineering, sa City Health Office, saan pa? Sa IATF. Dapat yan namo-monitor. Sige. Salamat po na marami na sabi. Okay, thank you walang problema po. At salamat din sa pagtitiwalang kayo nagtatanong dito sa akin. At sana kahit paano, di natutugunan ko naman yung mga katanungan ninyo. Salamat, okay? Nakis-kis pa lang ang karayom sa plaka. Kahit anong tugtog, sweet at rugged, maisayaw lamang ang iyong nasipat. Ang mabigat, pag may partisyon ng sasayaw, ay ang sasayaw ang may nagbalag. Tapos nun, may mga ano pa yan ang sasayaw lang. Sa ganun, may DJ yan DJ. Yung humahawak ng microphone, ang sasabi yan, di tumutugtog na yung plaka. Ang sasayaw lang sa mga oras na ito ay ang may pasayaw. Atras uli yung mga lalaki. Okay. Ang sasayaw lang dito ay mga kamag-anak ng ikakasal ng babae. Ay, kakatuwa. Kapag kami mga piyestahan ganyan o kaya may mga kasalan, inabot namin yon at hindi ko ikinakahiya. Mas masaya yung buhay namin noon. Walang cellphone, walang gadget. Namimiss ko na yung sa ilalim ng banaba. Alam niyo yung ilalim ng puno ng banaba? Nandoon lang kayo, tapos may isang nanggigitara, nagkwekwentuhan lang kayo o kaya ay nagja-jamming. Ganon kasaya ang buhay namin noon. Meron kayong interaction from among your friends. Ngayon naman may interaction din. Siyempre, kanya-kanya ng panahon yan Kanya-kanya ng henerasyon yan Okay? Di nga lang, ang friends mo ngayon on a distant level, sa bahay nila, sa bahay mo, nag-ML kayo. Attack! Charan, attack! Maghapon, magdamag. Daig pa ang nakasyabo. Dahil kinabukasan, pagkatapos ng attack, nakamulaga dahil sa katititig sa attack ng cellphone. Okay? Wala Kanya-kanyang henerasyon yan Iba yung henerasyon namin noon, iba yung henerasyon ng mga bata ngayon. May panawagan nga pala ang mga taga-Comelec. Paalala po natin, baka kayo nakakalimot. Tuloy-tuloy po ang registration sa tanggapan po, voters registration sa tanggapan po ng Comelec. Papaalala po natin. Pero ang sabi po ng Comelec, kung sakasakali man at kayo tutungo sa kanilang opisina para magparehistro, ay tama rin naman yung sabi ni Attorney Ana May Barbacena. Dapat naman, hindi naman kinakailangan glamorosa. At least presentable man lang naman yung damit ninyo pagka kayo ay pupunta ng Comelec para magparehistro. Now, other than that, not because of the biometrics, sana maging panuntunan po natin ito. Kung lalabas man kayo ng bahay, may transaksyon man kayo o may asikasuhin man kayo, be it in your barangay hall, you don't have to be glamorous. Kinakailangan lang medyo maayos man lang yung damit ninyo, presentable man lang, may kwelyo as much as possible.
Eh lalo na ito yung sa COMELEC, no? Pag pupunta kayo, pag sinabi ho kasing biometrics, yung mga basic information about you, including your picture, eh ika-capture yan sa Commission on Election. Tama naman din yung sabi ng COMELEC through Attorney Ana May Barbacena. Dapat man lang may kwelyo, lalo na sa kababaihan o kaya sa kalalakihan. Bakit? Eh magre-reflect yun sa data mo eh. Huwag naman sana maging kaugalian lalo na ng mga kalalakihan. Pasintabi ha, ito na may para sa inyo din. Magre-reflect po yan kasi, no? Hindi naman porke, nga, nakasando ka lang, tapos iyayabang mo. Okay lang. Paldo naman yung laman ng bulsa ko, kahit ba nakasando ko eh. Di ba? Tsaka naka-Nike Jordan ako. 50,000 yan. Hindi yun ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin dito, yung respeto na pwede nyong ibigay doon sa mga opisina pupuntahan ninyo. Di ba? Eh kung ako nga, bibili lang sa tindahan eh. Lalabas ako, maalala ko, ako nga pala naka-short lang ng boxers. Teka, mag-short ako ng maayos-ayos. Di ba? Iigalang ho natin yung mga opisinang pupuntahan natin. Pag minsan nga, nakaka-chepo ko sa mga private companies, or more so, lalo na sa mga government offices, pupunta mga nakasando, mga nakashort. Okay? Pagkatapos sila pa yung mag-demand, hanggang doon na lang. Huwag ho sanang gayon. Okay? So, irespeto ho natin. At ako wala akong nakikitang mali. At palagay kay ako'y tutulong na rin para paalalahanan. Tuloy-tuloy. Hanggang kailan nga ang September 30 yata, if I am not mistaken, no? Until September, ang voters registration. Ayan pa, isa pa yan. Mahigit na banggit natin. Hanggang September lang ang voters registration. Baka naman mamaya kung kailang last day of registration, tsaka na naman kayo makikipagsiksikan, ito na naman tayo. Same old habit. Ano nga, manyan habit ba yun? Same old habit. Ang haba ng oras at panahon na ibinibigay ng COMELEC for us para maka-accomplish natin yung registration as a voter. Pinagpapabukas natin ang ipinagpapabukas. May Sabado na rin po ngayon. Para doon sa mga nangangatwira na may pasok sila ng Lunes at Biyernes. Bukas na rin po ng Sabado. Hindi ko lang alam kung nananatili. Sabado, no? Open na rin ho ang COMELEC ngayon para doon sa mga working class. Pwede kayo magpa-register during Saturdays. Sana gampanan ho natin. At sana, May, June, July, August, September, October. Barely 4 months from now. Ano yan? Filing of the certificate of candidacy na. Bilis ng panahon. Okay? So, may tayo paalala lang po ng COMELEC Lucena through Attorney Ana May Barbacena. Kung pupunta ho kayo sa kanilang opisina, siguro, I think I would suggest, kapag ka nakasando, attorney, medyo pauwiin nyo ninyo. Para tumanim din sa isip natin na, teka nga pala, opisina nga pala yun. Hindi nga pala tumaan at hindi inuman yung pupuntahan ko. Opisina nga pala, makapag-presentable. You don't have to be glamorous. Hindi kinakailangan ikaw ay nakagown. Hindi kinakailangan ikaw ay nakatoksido. Ano yun? Gagalit yata sa atin yun. Rinig ba dyan? Saan niya bumagsak na yun? Bayaan mo na siya. Kasama yun sa eksena eh. Paalala lang po yun ng COMELEC. Okay? Sige. Salamat po ng marami. Binabati na rin natin na magandang umaga. Ito sina Attorney Keats Lagman. Again, maalala ko, bigla ko lang na-recall eh. Baka nga pala kayo naghahanap ng magandang klase ng bigas. Kontakin lang ninyo si Attorney Keats Lagman. Ganda ho ng bigas niya. Dinorado. Mura pa. Maniwala ho kayo sa akin. Yan ho yung sinasaing namin ngayon. Ang mura na, ang bango pa. Anong tawag mo sa gano'n? Buhaghag. Yung masarap isangang pagkatapos.
Baka naghahanap kayo ng magandang uri ng bigas. Hanapin lang ninyo. Diyan na kayo bumili kay Attorney Kitz Lagman ng bigas. Good morning na rin. Dito kay Attorney Sheila De Leon ng ating City Legal Officer. Kaya lang, ako hihingi ng paumanhin. May 3 minuto pa akong natitira. Eskyerda muna ako, mga katoto, ha? Eskyerda muna ako. Medyo masakit yung lalamunan ko. Sana maging maayos ito bukas until Friday. Para at least magampanan natin yung 1 linggo. Alam niyo naman kasi ako, hanggat maaari, ayaw natin nga absent eh. Ako kahit medyo masama ang pakiramdam natin, hanggat kakayanin natin magsalita. Magsasalita po tayo sa ating program. At naging pattern na natin yan eh. For the past 30 years. Okay? Naging panuntunan na po natin yan. Pero sa ngayon, medyo iskierda muna ka. Pasensya na muna, ha? Bukas na lang tayo babawi. Sana gumaling na ito. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay sa araw na ito ng Wednesday. Balik na lang tayo bukas dating oras, alas 7 hanggang alas 8. Ito po ang inyong gwapong kaibigan na si Arnel Avila. Again, always remember that every day may not be good, but there is always something good in every day. Pray, hope, and don't worry. Be a blessing to everyone. Good morning. Pagpalain nawa tayo ng ating poong may kapal.